Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid natin dyan sa Mafrac at sa ICAD, kung saan man kayo naroroon, sa trabaho man o sa kwarto. Purihin po ang Panginoon sa ating lahat. At dahil Biyernes na naman po at tayo ay may mensahe ang Panginoon sa atin ngayong gabi. Amen po. At bago tayo magsimula tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong anak na si Jesus, sa aming Diyos at tagapagligtas sa aming buhay, sa kanyang katapatan, Panginoon, sa kanyang kahinahunan, sa kanyang kabutihan, Panginoon, sa kanyang habag, biyaya, Panginoon, at grasya, Panginoon, ang kanyang pagmamahal, Panginoon. Pinupuri po namin siya sa mga bagay na ibinibigay niya sa amin kahit hindi namin ito deserve, kahit hindi namin ito hinihiling o pinapanalangin, at binibigay pa rin po niya sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, kami pa ay lumalapit sa inyo upang kami ay magpalinis. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. At kung meron kami mga nagawang bagay, Panginoon, sa mga nagdaang araw, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, hinihingi po namin ito ng kapatawaran, Panginoon. At Panginoon, ihanda niyo kami, Panginoon, empty our hearts and mind, Panginoon. Alisin niyo po ang mga hindi angkop sa aming mga pag-iisip sa mga oras na ito, Panginoon. Alisin niyo po ang mga agam-agam sa aming mga puso, Panginoon, upang lubos namin maunawaan ang inyong mensahe, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Inibitahan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na samahan kami sa ngayong gabi, Panginoon. Gabayan kami ng banal na Espiritu, Panginoon, at bigyan kami ng wisdom, Panginoon. Ano yung taas, Panginoon? Nang sa ganun ay maintindihan namin ng lubos sa inyong mensahe, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. At Panginoon, inawawaksin namin ang gawa ng kaaway, Panginoon. Walang anumang distraction ang mamamagitan sa aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. At Panginoon, mensahe niyo lamang po aming pakikinggan at pag-aaralan, Panginoon, at tatalakayin, Panginoon. Inaangkin namin, Panginoon, ang katagumpayan na aming gawain, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. At Panginoon, pinapanalangin namin, Panginoon, ang lahat ng panalangin ng aming mga kapatid sa mga oras ito, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, maging sa kanilang pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Gabayan niyo sila, Panginoon. I-bless niyo sila, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. Kung ano man pong dinadanas ng bawat isa sa amin, Panginoon, gabayan niyo kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng kaalaman, Panginoon. Hallelujah, Lord. At kumilos ka po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ito lang po aming panalangin. Pasalamat at pagsamba na may gabay patnubay na banal na Espiritu sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tuloy-tuloy po tayo sa mensahe ng Panginoon. Ang pangwalong nabanggit na sa fruit of Holy Spirit, gentleness o kahinahunan. Yan po ay nabanggit sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. So, ang gentleness po, ay nahalintulad sa compassionate at caring. Sabi po ng Biblia, ang ating Panginoon, ang ating Diyos, si God is gentle. So, sabi po sa Matthew chapter 11 verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." So yan po ang promesa ng Panginoon sa atin pag tayo po ay lumapit sa Kanya. Ibig po sabihin nito, ang yoke, ito yung pamatok sa Tagalog. Yung mga nakikita natin sa pamatok sa baka, yun po sa kalabaw. Sabi ng ating Panginoon, "Take my yoke upon you and learn from me." Ibig po sabihin nito, pag tayo po ay nahihirapan sa buhay, kunin natin yung ang pamatok ng Panginoon. Amen po. Sabi dito, "For I am gentle and humble in heart."
So, sa buhay natin, no, pag puno-puno tayo ng problema, no, nakakapagod mag-isip, nakaka-stress, di ba? Kaya yan ang ang nagagawa ng Panginoon sa atin. Ganyan ka gentle ang Panginoon sa atin, no? Kaya gusto niya tayong tulungan. Amen po, ayaw niya tayong magitang nahihirapan. Amen po. Dahil ang kanyang promeso, you will find rest for your soul. Amen po. So, God's gentleness. Ganun nga ba ka-gentle ang ating Panginoon? Sabi sa Psalms 103 verse 8, siya daw po ay slow to become angry. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. So tulad ng nasabi ko kanina, no, ang isang kahulugan o isang kahalintulad ng gentleness ay compassionate. Ganyan po ang Panginoon sa atin, no, may kahabagan. At slow to anger. So hindi siya agad-agad nagagalit. Kumbaga tayo bilang magulang, no, pag pinakausap natin ng mga anak natin, no, hindi tayo dapat agad-agad nagagalit. Amen po. Inuunawa natin, di ba? Mas inuunawa natin sila. So ganyan ang Panginoon sa atin. Kahit na nagkakasala tayo, amen po. Gentle ang Panginoon sa atin. Amen po. Ibig sabihin ng gentle, slow to anger. So sunod nga po, caring. Sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 11, He tends His flock like a shepherd. He gathers the lambs in His arms and carries them close to His heart. He gently leads those that have young. So, tulad ng isang tupa, no, pag ang kahinahunan o ang pagiging gentle ng ating Panginoon, no, tayo ay kinakarga at inilalapit sa kanyang puso. Ganyan niya tayo pinag-iingat sa kanyang presensya. Amen po. At tulad po ng nasabi ko kanina, ang pangatlo, compassionate. Nabanggit nga po dito sa unang verse, no, the Lord is compassionate. Ganun din po dito sa Isaiah chapter 30 verse 18. Yet the Lord longs to be gracious to you, therefore He will rise up to show you compassion. So, alam na po natin na kung gaano mahabagin ang Panginoon, amen po, sa atin. So, hanggat maaari gusto niyang ipakita niya sa atin, no? Basta lumapit lang tayo sa Kanya para makita at maramdaman natin kung gaano ka-compassionate, kung gaano ka-gentle, kung gaano ka-caring ang ating Panginoon. Amen po. So tayo bilang tao, bilang individual, how to be gentle? Ang Panginoon ay slow to become angry. Ganon din tayo. Kailangan natin slow to become angry. Sabi po sa James chapter 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. So, importante sa atin na yung kabanayadan, amen po, yung kahinahunan natin, amen po. Siguro tayo talaga, marami nating naranasan, lalo na sa ating mga asawa, amen po, na pag tayo nagtatalo, minsan talaga nauuna yung init ng ulo, mas napapakinggan natin yung negative side, pag ganyan na nangyayari sa atin, hindi na natin napapakinggan yung positive side na sinasabi ng asawa natin, no? Kaya mag-iingat tayo, no? For us to be gentle, dapat hindi na tayo magiging magagalitin. Yan din po ang sabi sa pangalawa, no? Gentle in talking.
So, pati yung pananalita natin, dapat gentle lang tayo, baging mahinahon tayo. Amen po. So, Proverbs chapter 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So, yun po na dapat, sabi nga, a gentle answer turns away wrath. Aalis ng galit sa atin pag tayo ay mahinahon magsalita. Sabi rin po sa 1 Peter chapter 3, verse 15, but in your heart, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. So always be prepared in giving an answer. Amen po. Spiritually at sa katotohanan. Amen po, sa pagpapaliwanag sa trabaho natin. Isipin na lang natin, no? Pag tayo ay may tinuturuan na bagong katrabaho, no? Paulit-ulit yang magtatanong sa atin. Di ba? Naiinis na tayo. Ano ba to? Araw-araw na lang tinuturo ko na sa iyo. Hindi mo pa ba makuha-kuha yan? So, ganun po, no? Ganun din po sa atin pag tayo ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Asahan po natin na hindi naman lahat ng tao ay madaling makaunawa. Amen po. Kailangan maging gentle tayo. Amen po. Dahil una sa lahat, nasa puso natin si Kristo. Si Kristo ang dapat na makita sa atin. Amen po. Sa pagiging mahinahon natin. Dahil kung di tayo mahinahon, di ba? A harsh word, sabi nga, balikan natin yung Proverbs 15:1. A harsh word stirs up anger. So, pag tayo ay nagpadala sa bugso ng damdamin natin, sa sobrang inis natin, sa sobrang banas natin, nagagalit na tayo. Diba? Ang mangyayari, yun, magagalit na tayo, hindi na tayo magkakaunawaan. Amen po. Ganun din sa ating mga asawa, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Wag tayo basta-basta magalit. Hindi dahil nagkamali ang mga anak natin o ang asawa natin, wala na silang karapatan magsalita at magpaliwanag at hindi na natin sila pakinggan. Amen po. Kasi ang Panginoon nga gentle siya sa atin. 'Di ba? Sabi nga, He is slow to anger. So ganun din tayo dapat. So pangatlo, compassionate. So nabanggit naman si compassionate. Para sa atin, galing sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgive you. So kung tayo nga pinapatawad ng Panginoon, ano ba naman yung patawarin natin yung mga nagkakasala sa atin? Tao lang din sila. Amen. Tao lang din tayo. Normal lang tayo na magkaroon tayo ng ganitong emosyon, no? Yung alam natin sa sarili natin na nakakagalit nga naman kung ang tao ay magkasala sa atin. Amen po. Pero ang Panginoon, no, paulit-ulit niya tayong pinapatawad. Amen po. So, ulitin po natin, no, para tayo ay maging gentle, i-practice po natin unang-una sa pananalita natin. Sa bugso ng damdamin natin. Slow to become angry. Pangalawa, maging gentle din tayo sa pananalita natin. Di ba nga, sa atin, sa Pilipinas, may ganito di ba? Gentle in talking, mga Ilonggo. Kahit nagalit na galit na, hindi mo sila kakakitaan o hindi ka makakarinig. Kung galit na pala sila, hindi pa natin alam. Di ba? Nakangiti pa rin sila. So kung kayang gawin ng mga Ilonggo ang mga ganitong pananalita, why hindi natin gawin sa sarili natin, di ba? At ang pangatlo, we should be compassionate. Tulad ng Panginoon, no? Mahabagin, maawain, mapagpatawad. Amen po. Bilang conclusion at application para sa ating pang-araw-araw na buhay, meron po tayong 3 verse na babasahin. Sabi po sa Colossians chapter 3, verse 12. You must clothe yourself with tender-hearted, mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. So kung wala ang isa dyan,
hindi tayo mahinahon. So, dapat makita sa atin na tayo ay tender-hearted, mercy, no? Kind, nasa atin ang kindness, ang kabutihan, ang kahabagan. Yan po ang kababaan ng loob o humility, ang kahinahunan at ang pagpasensya. Amen po. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 2, always be humble and gentle, be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. So kung hindi tayo tender-hearted, no, at hindi tayo kung wala tayong kababaan ng loob at hindi tayo pasensyoso, hindi tayo gentle. No, tulad ng sinabi ko po kanina. Sabi dito, making allowance for each other's fault. Kasi kailangan, tulad ng sabi ko kanina, tayo dapat ay maging mahabagin, maawain, mapagpasensya, mapagpatawad. Amen po. Dahil ang Panginoon, ganyan sa atin, kahit na gano'n tayo kasama sa paningin ng ating Diyos, kahit na gano'n tayo kasama sa paningin ng mga tao, mahabagin at mahinahon ang Panginoon sa atin. Amen po. Basta lalapit lang tayo sa Kanya at tanggapin natin sa sarili natin at sa Panginoon, magrepent tayo na tayo ay nagkakamali at nagkasala at humingi tayo ng kapatawaran. Maintindihan tayo ng Panginoon. Amen po. At ang huli, sa Philippians chapter 4 verse 5, let your gentleness be evident to all. So, tulad po ng sinabi ko kanina, no, dapat ito ay makita sa atin. Dahil the Lord is near. So, ulitin ko po Philippians chapter 4 verse 5, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. So, ngayon pa lang, ibig sabihin, maging mahinahon na tayo sa kapwa natin, sa sarili natin. Amen po. Ngayon pa lang, dahil hindi natin alam kung kailan ang pangalawang pagbalik ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen po, kung malay natin kung kailan ang judgment day, hindi natin alam. Or kung sakasakali man na kunin na tayo ng Panginoon, tayo ay hahatulan na sa langit, no? Alam ng Panginoon na kung anong ginagawa natin dito sa lupa. Amen po. So muli po, i-practice natin na i-practice ito, no? Ang kahinahunan, unang-una sa ating sarili, sa ating kapwa. Amen po. Sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga katrabaho, sa mga taong nakakasalubong lang natin, dapat maging gentle din tayo. Amen po. Huwag natin piliin kung kanino lang tayo dapat maging mahinahon. Kaya kaaway pa natin yan. No? Alam ko pong madaling sabihin, pero at alam din natin sa sarili natin na mahirap itong i-apply o gawin. Pero yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Amen po. Dahil tayo po ay mga tumanggap na sa Panginoong Hesus, at nasa puso na natin si Kristo, ay po, dapat hindi na tayo nagiging magagalitin. So hanggang sa susunod na Friday po. At kung meron po kayong nais na ibahagi na revelasyon ng Panginoon sa kanyang mensahe, at kung meron po kayong testimonya na ukol po sa ating na pag-aralan ngayong gabi, maaari po lamang na ibahagi niyo po sa ating group chat. At muli, samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin. Hallelujah, Lord. Kayo pa nagpapasalamat sa gabing ito kami pinagtipon-tipon niyo sa pamamagitan ng aming mga cellphone na ginagamit namin, Panginoon. Salamat po sa inyong salita, Panginoon. At Panginoon, bilang tao, Panginoon, madali pong sabihin na kami ay dapat maging mahinahon sa aming mga kapwa. Lalong-lalo na sa aming mga kaaway, Panginoon. Ngunit hindi namin ito magagawa kung hindi naman kayo kasama sa aming mga buhay, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon. Ipaalala sa inyo sa amin
ang aming natutunan ngayong gabi, kung paano maging mahinahan, Panginoon, kung paano maging caring, Panginoon, kung paano maging compassionate, Panginoon, kung paano magsalita ng mahinahon, Panginoon. Turuan niyo kami, Panginoon, sa araw-araw na aming mga buhay, Panginoon, upang maisabuhay namin ito ng maayos. At Panginoon, nabigyan niyo po kami ng kaalaman, ng kalakasan, Panginoon, at gamitin niyo kami, Panginoon, upang maging daluyan kami, Panginoon, ng inyong mensahe, Panginoon, at maituro namin ng maayos sa pamilya namin, Panginoon, sa kapwa namin, sa mga katrabaho namin, Panginoon, ang mga natututunan naming salita sa inyo, Panginoon. Ito lang po aming panalangin, pasasalamat at pagsamba. Sumatin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.